Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Mainit pa rin pong pinag-uusapan itong naging desisyon ng Court of Appeals na annul and void yung pagkaka-acquit ni former Senator Laila De Lima. So naglabasan na po ang kanya-kanyang opinyon. May nagsasabing hindi makukulong si De Lima, may mga nagsasabi naman na send her back to jail. Pero makukulong ba talaga si Laila De Lima? Sabi po dito sa Inquirer, Court of Appeals decision on De Lima's acquittal not a reversal per se. Sabi po ng Department of Justice. The Court of Appeals' decision on former Senator Laila De Lima is not necessarily a reversal of her acquittal. Sabi po yan ng Department of Justice. According to DOJ spokesperson Miko Clavano, the basis of the CA's decision was the grave abuse of discretion the Regional Trial Court of Muntinlupa allegedly committed and to have them explain the merits of De Lima's acquittal. He also pointed out that De Lima was not the party in the CA's decision but rather presiding Judge Abraham Joseph Alcantara of the RTC Branch 204 who acquitted the former senator. Sabi ni Clavano, so this is not a reversal per se of the acquittal. It is more of the remanding of the decision to clarify the decision. So that is the procedure. Asked if this means De Lima will not go to jail due to the CA ruling, Clavano responded in the affirmative. Sabi niya, it appears that her acquittal will remain in place for now. It is believed that the Regional Trial Court's decision will maintain the status quo while the case is being heard at the Court of Appeals because the Congresswoman-elect has the remedy of filing a motion for reconsideration regarding that decision. Clavano also pointed out the aspect of double jeopardy in De Lima's case, which means she can no longer be charged for the same crime, especially if she has already been adjudged or acquitted of the same crime. The CA voided De Lima's acquittal from one of her drug charges through a 12-page decision dated April 30. The Appellate Court's 8th Division said the Muntinlupa Court's decision failed to explain the specific facts as well as the laws on which the acquittal was based, adding that it seemed to have been solely based on the recantation of witness Rafael Ragos. So yan po ang sinabi ng Department of Justice. So hindi makukulong si De Lima. Parang pinagpapaliwanag lang yung RTC kung paano nila narating yung desisyon to acquit De Lima. Pero meron po akong napanood na isang attorney vlogger na sinabi niya na bubuksan daw muli or magkakaroon ng reinvestigation sa kaso ni De Lima at mag-i-issue daw ng warrant of arrest para ibalik si De Lima sa selda. At habang gumugulong ang investigasyon, nakakulong muli si De Lima. So magtataka nga kayo bakit naman tiyempon-tiyempo kung kailan tinanggap ni Laila De Lima yung alok ni Speaker Martin Romualdez to be a part of the House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara. So alin ba ang totoo? Makukulong ba muli si De Lima o hindi? Tama ba ang paliwanag nung napanood kong vlogger? Pero siyempre, kung batas din lang ang pag-uusapan, kilala nyo naman kung kanino ako nakikinig. Of course, kay Attorney Rene Bueno. Dahil para sa akin, napapaliwanag niya in layman's terms. Ibig sabihin tayo po mga ordinaryong nilalang. Kasi alam nyo naman pagdating sa legal, mga komplikado po yung mga salitang ginagamit nila. Pero with Attorney Rene Bueno, very clear, maiintindihan natin kung ano ang nangyayari dito, lalo na sa kaso ni newly elected Congresswoman Laila De Lima. Pero bago po natin pakinggan si Attorney Rene Bueno, pasyalan niyo po yung kanyang YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Lagi ko pong sinasabi, ako po maraming natututunan kay Attorney Rene Bueno, lalo na pagdating sa batas, di lalo na kayo. Panoorin po natin. Ngayon pong episode na to ay ating pong ipaliliwanag. Ito pong naging desisyon ng Court of Appeals
tungkol sa kasong drug trafficking case ni former Senator Laila De Lima. Ngayon nga ay Congresswoman-elect na. At nabalitaan natin na naglabas ng desisyon ng Court of Appeals na ibinabalik sa mababang hukuman ang nasabing acquittal decision. At napag-alaman din natin doon sa desisyon ng Court of Appeals na the decision was made on the basis of a petition for certiorari filed by the Solicitor General several years ago. Ito pong petition for certiorari ay base sa Rule 65 of the Rules of Court. Certiorari ang tawag dyan ng isang ordinaryong tao, pero sa aming nasa legal profession, ang pronunciation namin dyan ay certiorari. No? It was a petition for certiorari. Ito pong certiorari under Rule 65 ay ginagamit in order to correct errors of jurisdiction. Kapag nakita ng petitioner na, oy, teka muna, nagkaroon yata ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ay kailangang ma-certiorari ito. At kapag wala na pong available appeal, no, in the ordinary course of law, wala nang plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law, at wala na ring available appeal, yan ang ginagamit ng mga abogado. It is not actually an appeal, but it is a petition for certiorari in order to correct errors of jurisdiction. Ngayon, dumiretso tayo dun sa desisyon. Yung desisyon ng Court of Appeals, ibinalik niya sa Regional Trial Court yung acquittal decision. Ang sabi niya sa Regional Trial Court, hoy, iho, ganito gagawin natin sa paliwanag kasi masyadong technical to eh. Ile-laymans natin yung paliwanag. Ang sabi ng Court of Appeals, iho, yung mababang hukuman, iho, itong desisyon ninyo na pinapawalang sala si Laila De Lima, abay pwede bang pakiripaso ang iyong desisyon? Sapagkat after naming matanggap ng petition for certiorari, ay nakita namin na ang desisyon ay kulang-kulang iho eh, no? Yung desisyon mo na kung saan ay dapat ay base sa available facts and the law, na dapat ay thoroughly in-explain mo maigi at dapat ginastify mo ng napakalakas upang maliwanagan ng lahat ng partido sa kaso na talagang walang kaduda-duda. Talagang morally and legally, walang kaduda-duda na ang nasasakdal ay wala naman talagang kasalanan at walang kinalaman doon sa drug trafficking cases na isinampalaban sa kanya. Bagamat hindi ko naman nire-reverse itong acquittal decision mo outright, no? Abay, pwede bang repasuhin mo yung decision mo at ibalik mo sa akin, ha? At dapat pag binalik mo sa akin yan ay thoroughly explained, well justified, based on the facts and the laws used, no, upon which the decision was rendered. Yun po ang ibig sabihin ng Court of Appeals. Hindi naman niya totally nire-reverse ang acquittal. Bagkus, ang sabi niya, hay, reviewin mo yan, ha? At ipantay mo doon sa standards na ating sinusunod dito sa hukuman. Sapagkat mukhang minadali mo yata yung pagsusulat mo. At yung pagsusulat ay insufficient or kulang-kulang. At kung maaari sana ay ipaliwanag mo ng husto ang naging basihan based on the facts and the law upon which the decision was made. Gawin mo yan. No? At pag nakita ko at muli kong nabasa ang iyong binagong pagsulat sa desisyon, ay doon ako magdidesisyon ng finally kung dapat pang ipawalang bisa yung desisyon at magkaroon ng reversal totally of the acquittal of the accused former Senator Laila De Lima. So in the meantime,
ayan ang desisyon, binabalik ko sa iyo, i-rewrite mo yan. No? At nang yan ay umakyat dun sa standards na ating sinusunod, dun yung mga panuntunan ng ating hukuman. At medyo nagkamali ka dyan. Baguhin mo. Muli mong isulat ang desisyon of acquittal on the basis of the available facts and the law. At isa pa, yung recantation ng key witness doon sa drug trafficking case na yan, hindi mo naman talaga ipinaliwanag ng gusto kung paano nakaapekto ang recantation of this key witness doon sa overall, doon sa pangkahalatang available evidence presented during the trial of the case. At kulang-kulang hindi mo masyadong ginastify yung bawat aspeto ng mga ebidensyang prinisinta, lahat ng available facts ay hindi mo naman wastong naipaliwanag lahat. So, it is, you are mandated, you are given the directive now to rewrite your decision based on the standards we are following dito sa ating hukuman. Yun po ang sinabi ng Court of Appeals. Hindi niya sinasabing, oy, convicted yan. No, reverse ang acquittal. Wala pong ganun na sinabi ang ating Court of Appeals. No? There was no reversal of the acquittal, but the Court of Appeals merely sent it back to the Regional Trial Court for clarification, for a thorough explanation, for a very clear justification of this available facts and law upon which the decision was made. So ipaliwanag na husto, no? At hindi siya na reverse, no? At kasi madami kasi nagtanong sa akin dito na baka mamaya makulong daw uli si Laila de Lima sapagkat ni-reverse daw yung decision. Actually, ang sabi dito, the CA did not find fault with the outcome of the acquittal per se, but rather with the lack of sufficient justification provided by the Regional Trial Court for its decision. The Court of Appeals remanded the case to compel the RTC to provide a more complete and transparent explanation of reasoning addressing these specific shortcomings in its analysis of the facts and the law. So, wala pong reversal. Walang reversal of acquittal. So, actually dito, sa kaso na to, hindi naman nire-require ng CA, ng Court of Appeal, si de Lima to directly answer or submit anything further. Actually, sabi ng decision, the directive was solely for the Regional Trial Court to provide a more detailed justification for its prior acquittal. No? Dapat lang magkaroon ng complete explanation of the RTC's reasoning, particularly concerning its handling of witness recantation and evidence presented. So, yung legal team ni de Lima could of course submit additional arguments or documentation to support RTC's original decision, but this was not mandated by the Court of Appeals. Pwedeng hindi na sila muna kumibo dito and then pabayaan yung RTC na mag-submit ng kanyang justification and a more clear explanation of the basis of the decision based on the available facts and the law na kanilang ginamit sa pag-render ng decision nga. Okay? So yung onus for providing a more thorough justification and explanation rested with the RTC. So si RTC lang yan. Wala naman kasi akong nakita doon sa decision na nire-require si de Lima na sumagot din. So, ang principal respondent kasi dito, si Regional Trial Court. So, it's more of explanation. It's more of a clear justification, no? At kung paano niya
naapektuhan yung acquittal, yung decision of acquittal, paano naapektuhan ng recantation of the key witness. Kasi hindi masyadong pinaliwanag. So, it's more of giving the proper explanation. But this is not a reversal of the acquittal. So sana po medyo sana po naintindihan ninyo, no? Medyo ibinaba ko yung standard of explanation to layman's standard para mas maliwanag. Okay? So ayan, di ba napakalinaw naman magpaliwanag nitong si Atty. Rene Bueno? Talagang maiintindihan natin. So meaning hindi makukulong si Leila de Lima at tuloy ang kanyang pagiging part ng House Prosecution Panel at magkakaharap sila ni VP Sara once na mag-umpisa yung impeachment trial. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Naintindihan niyo ba si Atty. Rene Bueno? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.